Magluto naman tayo ng simple pero masarap na palabok. Perfect nga itong ihanda sa mga special occasion gaya ng birthday, Pasko at bagong taon. Para naman hindi palaging pansit at spaghetti lang. I-try naman natin yung mga bagong luto pero yung simple at madali lang gawin. So paano nga ba ito lutuin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? Unang-una na nga dyan, gagamit tayo ng 1 pack of 454 grams instant palabok. Any brand ng palabok ay pwede. Ibabad lang muna natin ito sa tubig for 2 hours. At habang binababad nga natin yung palabok, gawin muna natin yung iba pang kailangan sa pagluluto ng palabok. Para naman sa ating pangsahog, gagamit tayo dito ng tinapa. Tanggalin lang natin yung mga tinik nito at sunod naman natin itong hihimay-himayin. At pagkatapos naman natin itong mahimay, sunod naman tayong magtutunaw ng atswete. Gumamit lang pala ako dito ng atswete or annatto powder. Bali gumamit ako ng 2 teaspoon atswete powder at tutunawin naman natin ito sa 1 cup ng mainit na tubig. Mas maganda nga sana kung gagamit na lang tayo ng annatto seeds. Feeling ko kasi mas makulay yon kumpara dito sa aswete powder. So ayan, proceed na tayo sa isang kawali. Ilalagay natin yung 1/4 kilo ng pork giniling. Maglagay lang din tayo ng kunting tubig at sunod naman natin itong tatakpan hanggang sa wala na tayong mapansin na tubig dito sa ating kawali. At ang ibig sabihin lang nun ay naluto na rin itong ating pork giniling. Sunod naman natin itong itabi sa gilid at maglagay lang din tayo ng kunting mantika. Dahil sunod naman tayong magigisa ng sibuyas at bawang. Bale, isang maliit na sibuyas lang yung ginamit ko at gumamit lang din ako ng 3 cloves na bawang. At pagkatapos nga nating maigisa yung sibuyas at bawang, haluin lang natin ito at sunod na rin nating ilalagay yung nahimay nating tinapa. Haluin lang din natin ito at sunod naman tayong maglalagay ng nadurog na chicharong baboy. Optional pero mas masarap sana kung meron. Maglagay lang din tayo ng kunting black pepper or pamintang durog. Naglagay lang din pala ako ng isang pirasong pork cubes. Ito na rin yung magsisilbing pampalasa para dito sa ating pangsahog. Halu-haluin lang din natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung pork cubes. Ayan nga po at nagtabi ako ng kunting pangsahog at gagamitin ko naman itong pang toppings. So ayan, nilagay ko na rin pala yung tinunaw na atswete powder. At sunod naman tayong maglalagay ng 5 cups of water. Halu-haluin lang din natin ito. Nakukulangan nga ako sa kulay nitong niluluto kong palabok sauce. So ayan, nag-add pa rin ako ng 1 teaspoon atswete powder. Bale, 3 teaspoon na pala ng atswete powder yung nagamit ko sa recipe na to. Naglagay lang din pala ako ng patis na pangpalasa. At para naman lumapot ng konti tong ating palabok sauce, maglalagay lang tayo dito ng slurry o tinunaw na 1 tablespoon ng cornstarch sa 1/2 cup na tubig. So ayan, pag okay na nga yung ating sauce, ilagay na rin natin dito yung binabad nating palabok noodles. Halu-haluin lang din natin ito hanggang sa tuluyan ng maabsorb ng palabok noodles yung ating palabok sauce. At pagka ganito na nga yung texture or itsura ng ating palabok, abay pwede na natin itong iserve. At para naman kumpleto, maglagay lang din tayo ng na-slice na boiled egg at calamansi.